Parang kaawaan nyo na! Akawalan nyo ang asawa ko! Hindi ako magdadalawang isip na sirain din ang pamilya mo! Subukan mong gawin yan at maging ako ay hindi mo na makakasama habang buhay! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang magnet. Kapag tinamaan ka, hindi ka na makakaalis pa. Sabi din nila, ang tunay na pag-ibig, once in a lifetime lang dumating. Kaya kapag andyan na, grab mo na. At sa istoryang ibabahagi ko, masasabi kong ang pag-ibig ay higit pa sa kung anong kahulugan ang ibigay ng bawat salita. Dahil kahit na ang pinakamasamang tao na dadating sa buhay mo ay handa mong harapin, maligtas lang ang taong mahal mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Rachel, ang nag-iisang apo ng Lolo Rico at Lola Rosa. Magmula nang makapakinig kasi si Lolo sa mga kwentong katatakutan online, sige siya sa pagpilit sa akin na isulat ko daw ang istorya niya tungkol sa isang aswang na muntikan ng bawiin ang buhay ng pinakamamahal niyang si Lola Rosa. Ako lamang ang magsusulat, pero katabi ko si Lolo dito na nagkikwento ng istorya niya sa paraang siya mismo ang nakararanas. Basta Mary, kapag naramdaman mong kinukuha na naman ng kapre ang atensyon mo, huwag mo silang bibigyan ng pansin at lumapit ka sa akin. O siya, ikay umuwi na at baka abutan ka pa ng gabi. Pagkaalis ng huli kong pasyente ay napabuntong hininga na lang ako. Nakakapagod. Sa edad kong 60 ay dapat na akong tumigil sa pagtatrabaho pero hindi ko magawang isipin na hindi ko na matutugunan ang hiling ng mga taong umaasang matulungan ko sila. Lalo na sa trabaho kong iilan lang ang pwedeng gumawa. Isa akong albularyo. Sa maliit kasi naming baryo ay ako lang ang nag-iisang albularyo. At sa liit din ng baryo ay siya namang kung ano-anong masasamang nilalang ang nagpaparamdam dito. Tumingin ako sa bintana at doon ay bumungad ang napakaganda kong asawa na si Rosa. Simula 20 anyos pa lang kami ay siya na ang nag-iisa kong tanan kaya may siya din ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Oh, tapos ng trabaho? Halika na dito, mahal. Langhapin mo ang sariwang hangin dito sa hardin. Oo, si Mary ang huling pasyente ko ngayon, mahal. Aba, hindi pa rin siya tinitigilan ng kapre niyang manliligaw? Ano pa nga ba, mahal? Kung hindi nyo natatanong, may iba't ibang aswang dito sa aming lugar. Pero ang sadyang pinakamarami ay ang mga kapre. Mukhang isang angkan ang meron dito sa amin at hindi sila maubos-ubos dito sa probinsya. O siya, bago ka pumarini din pakikuha nga muna ng tubig pandilig. Ang init ng sikat ng araw. Kailangan nating madiligan ng bagong tanim. Sige, sandali lang. Pero sana'y magpahinga ka rin, mahal. Hindi ka na kasing bata tulad ng dati. Kumuha ako ng tubig sa balde at kinuhaan ko na din siya ng maligamgam na tubig. Pagkadating ko doon, agad kong ibinigay sa kanya ang mga kailangan niya. Maraming salamat, mahal. Pero sinasabi mo sa akin kanina alam mo namang kailangan nating kumilos. Para naman, mas mahabang taon pa tayong magsasama. Abay, sa bagay, Gusto mo na bang magpahinga sa panggagamot? matagal na, mahal. Ayun nga lang may mga pasyente ako na nag-aabang. Kapag naiisip kong ako ang takbuhan nila hindi ko naman sila magawang matanggihan. Idagdag mo pang laging may sakit dito sa baryo. Nakakapagod na. Alam mo, mahal, magandang tumulong sa iba.
natin yan. Pero isipin mo rin ang sarili mo. Isang araw kailangan mo ring magpahinga. Saan ka pupunta kung wala ka ng lakas? Napaisip ako sa sinabi ng asawa ko. May punto siya at hindi maling alagaan ko naman ang aking sarili. Pero sa loob ko, paano ko tatanggihan ang mga taong umaasa sa akin? Hindi ko alam, mahal. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Mahal, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa ibang tao. Ang tunay na pag-aalaga ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Pero paano kung may mga hindi gumaling? Paano kung magkulang ako sa kanila? Nasa sayo ang kapangyarihang magpagaling. Pero hindi mo dapat ipagkait ang kaligayahan mo. Alam mo bang, may mga tao rin na nag-aalaga sa iyo at umaasang sarili mo naman ang isipin mo. Muli napaisip ako sa mga sinabi ng aking asawa. May mga anak ako sa Maynila at alam kong maging sila ay halos mapaos na kakasabi sa akin na itigil ko na ang pag-aalbularyo o sumunod na lang ako sa kanila sa Maynila. Ang hirap balansehin ang tungkulin at personal na kaligayahan. Pero sa kabila ng lahat, masaya pa din ako at nasa tabi ko ang aking asawa. Kinabukasan ay nagising kami sa napakalakas na tahol ng dalawa naming aso sa labas at ang huni ng mga ibon na dumadapo sa aming bubong, maging ang palahaw ng mga alaga kong manok. Tiningnan ko ang orasan at 6:00 na pala ng umaga. Sa aking pagtayo ay nandoon ang asawa ko sa lamesa, umiinom ng kape. Magandang umaga, mahal. Anong meron? At ang aga mo yatang nagising ngayon. Yung ingay ng mga alaga natin, kanina pa sila. Mayroong pagkakataon na sabay-sabay silang mag-iingay, tapos biglang tatahimik. At maya-maya, andyan na naman ang ingay. Kanina pa? Oo, mahal. Hindi kaya. Malabong mangyaring sugurin tayo ng aswang sa bahay natin, mahal. Sabi ko naman sa iyo protektado ang bahay at maraming pangontra ng aswang ang nakakalat dito sa bahay. Sa ilang taon sigurado tayo sa kaligtasan natin. Paano kung ngayon sila maghiganti? Kung saan mahina na tayo pareho. Shh! Ako na mismo ang naniniguro sa iyo, mahal. Ligtas tayo sa bahay natin. Napatigil ako nang muli na namang mag-ingay ang aming mga alaga. Lumabas ako at nagtaka dahil nang tingnan ko ang paligid ay wala namang katao-tao. Bumalik ako sa loob at doon ay nakita ko ang asawa kong lumabas mula sa kusina. Nanginginig sa takot. Agad ko siyang nilapitan. Mahal? Mahal? Anong nangyari? Sa kabilang kwarto, kung saan nakatago ang mga birhen. Ninakaw sila, mahal. Ano? Agad akong pumasok sa kwarto kung saan nakatago ang koleksyon namin ng mga santo at birhen at sa gulat ko ay totoo ngang pinasok ang aming bahay. Nang tingnan ko ang bintana ay bukas na iyon at mukhang doon sa dumaan para makatakas. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit bigla na lang nag-iingay at tatahimik ang aming mga alaga. Pinapasok na pala kami ng kawatan. Imposible, mahal. Paano niya nagawang makapasok sa kwartong to? Gayong sobra na ang seguridad na binigay natin dito para hindi papasok. Hindi ko alam. Hindi ko din maintindihan, mahal, kung paano siya nakapasok dito sa bahay. Hindi unang beses sa amin ito ang manakawan. Siguro dahil sa edad namin at hindi na namin magamit masyado ang aming katawang panglaban ay kami ang punteriya ng mga magnanakaw. 3 buwan na nang huling pinasok ang aming bahay at ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit siya o sila nagbabalik para guluhin muli ang buhay namin. Pinakalma ko muna ang asawa ko habang pinagmamasdan kung anong mga bagay ang nakuha niya sa bahay namin. Santo, rosaryo at ilang mga alay na pera ang nawawala.
Napakagulo ng kwarto at may 2 pang rebulto ng santo ang nabasag. Gayunpaman, nagpapasalamat na lang ako at hindi kami sinaktan ng aking asawa. Dito ka muna, mahal. Magpahinga ka at ako na lang ang bahalang magdilig sa hardin. Okay lang, mahal. Kaya ko pa. Sige na. Mamayang hapon ka na lang magdilig. Sisimulan ko na at baka mamaya ay may dumating ng tao na magpapaalbularyo. Sige. Kung ganon, ay matutulog muna ako sa kwarto. Sige, mahal. Mas mabuti pa nga. Inalalayan ko siyang makahiga sa kwarto bago ako lumabas at magsimulang diligan ang aming mga tanim. Habang nagdidilig ako ng mga halaman sa likod bahay, napatigil ako nang mag-ingay na naman ang aming mga alaga. Parang may kung anong sumira sa tahimik na pagdidilig ko doon. Tumayo ako at inangat ang aking ulo at doon, sa kahoy na gate, nakita ko ang isang babae na nakatayo. Hindi ko siya kilala, pero may kakaibang pamilyar na aura sa kanya. Pwede po bang pumasok? Bago pa ako makasagot, tila may lakas siyang tumulak sa gate at tuluyan siyang pumasok. Unti-unting lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya, parang tumitibok ang puso ko sa kaba at pagkalito. Hindi ko maiwasang mapansin na ang kanyang mukha ay kamukha ng aking asawa. Kinamot ko ang aking mata, sinisikap na gisingin ang sarili dahil baka naduduling lang ako. At nang muli kong idilat ang aking mga mata, nasa harapan ko na siya. Mang Rico? Rosa? Mahal? Po? Tila ba tuluyan akong nagising nang malinawan ako sa nagaganap sa paligid ko. Nang sigurado na akong gising na ako, inayos ko ang sarili ko. Sino ka, Iha? Anong kailangan mo? Ang babae sa aking harapan ay mukhang nasa edad 20 pataas pa lamang at kamukha siya ng aking asawa noong kami mga bata pa. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatingin lang sa kanyang mukha. Para baga akong ibinalik sa mga panahong nagkakakilanlan pa lamang kami ni Rosa. Ang pangalan ko po ay Tina. Galing ako sa katabing probinsya. Sinadya po kita dito sa probinsya nyo dahil may kailangan po akong tulong. At ikaw ang itinuro nilang makakatulong po sa akin. Anong tulong? Ang totoo po niyan may isang lalaki na sumusunod sa akin. Sa araw-araw ay lagi niya akong ginugulo. At kahit na sinubukan kong lumipat ng tirahan para malayo sa kanya, nagagawa niya pa ding hanapin ako. Anong klaseng lalaki? Bakit kanya hindi tinatantanan? Anong kailangan niya sa'yo? Kilala mo ba siya? Isa siyang aswang. Hindi na ako nasurpresa nang sabihin niyang isa itong aswang dahil una sa lahat ay albularyo ako. Ang mga edad niya pa naman din ang paboritong paglaruan ng mga kapre na madalas na nambibiktima ng mga babaeng kanilang natipuhan. Sandali, Iha. Mukhang mas maraming detalye pa ang kailangan kong malaman. Maaari ka bang umupo muna sa upuan doon sa gilid at tatapusin ko ng aking pagdidilik? Saglit na lang naman ito. Para mamaya ay mas mapakinggan kong buo ang istorya mo. Sige po, Mang Rico. Agad kong tinapos ang pagdidilig ko at pumunta sa maliit na kubo sa gilid ng aming bahay. Doon ang aking kwarto para sa mga humihingi ng tulong sa akin. Inayos ko yun saglit, inanda ang aking mga gamit at saka ko pinapasok sa loob si Tina. Gusto mo ba ng mainom? Naku, wag na po. Sinadya ko po talaga kayo dito para matulungan niyo ako sa matagal ko ng problema dun sa tinutuluyan ko. Tungkol sa nabanggit mo kanina, nakita mo na bang harapan ang tinutukoy mong aswang? Hindi pa po. Paano mo nasabing aswang siya? Hindi kaya mayroon lang taong nagkakagusto sa'yo? Hindi po, Mang Rico. Sigurado po akong aswang siya. Totoong hindi ko pa po siya nakikita.
Pero sa tuwing lalabas po ako ng bahay, may nakikita na lang akong kalat ng tabako. Sa tuwing may makikipagkilala sa akin, bigla na lang silang aatras at susuko sa panliligaw dahil din sa umaaligid sa akin. Base sa iyong kwento, Iha, ang ibig mo bang sabihin kapre ang aswang na umaaligid sa iyo? Opo, tama po kayo. Isa siyang kapre. Yun din ang aswang na paulit-ulit pong sinasabi ng mga kaibigan ko. Sinaktan ka na ba niya? Hindi po ako. Pero ang mga tao sa paligid ko, opo. Mukhang delikado nga ang kapreng yan. Ang gusto mong mangyari ay tuluyan siyang mawala sa buhay mo, tama ba? Kung maaari, mawala siya sa mundong ito, Mang Rico. Sige, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Pero, para mas masiguro natin, nakapre nga ang aswang sa paligid mo. Kailangan kong gumawa ng orasyon. Po? Anong orasyon? Orasyon ng pagkakakilanlan ng kapring umaaligid sa iyo. Okay po. Ang sabi mo ay may kalat siya ng tabako sa inyong harapan, tama ba? Opo. Bumalik ka dito bukas, dala ang kalat na tabako ng kapre. Bukas pa po? Pasensya na, Iya. Hindi natin magagawa ang orasyon kung walang isang bagay na pagmamay-ari ng kapre. Maaari po ba akong bumalik mamaya? Basta't dala ko ng tabako. Basta't hindi ka abuti ng gabi, Iya. Okay po. Nangako siyang babalik mamaya at kung hindi man kayanin ng oras ay sa oras na paggising niya at dadalhin niya na ang tabako. Umalis na si Tina at agad din namang may sumunod na magpapatingin at sa oras na yun ay nagdire-diretso na ang aking trabaho. Kinagabihan ay kasama ko ang aking asawa na kumakain. Sadyang napakasarap nga naman talaga kapag gulay na ang hinain sa hapag. Oo nga pala, mahal. Kanina ay may dalagang taga kabilang baryo ang lumapit sa akin para maghingi ng tulong. Oh, ano na naman daw ang problema ng dalaga? Ayon sa kanya meron daw isang kapre na umaaligid sa kanya at tinatakot ang kanyang mga kaibigan at mga manliligaw para walang lumapit sa kanya. Aba, kapre na naman. At ang malungkot pa doon, ay isang dalaga na naman ang kanyang pinunteriya. Alam mo naman ang kapre, mahal. Talaga nga namang basta't magandang dilag ay hindi tatantanan. Kaya talaga dapat lang na maubos na sila dito sa mundo natin. Lalong-lalo na dito sa probinsya natin. Ilang dalaga na ang nasisira ang buhay dahil sa kanilang mga aswang na kapre. Sinabi mo pa? Bigla ko na namang tuloy na alala yung isang nanay na lumapit sa akin dahil ginugulo ng kapre. Yung araw na pagod na ako. Ay naku mahal, ikaw naman ay laging pagod. Sa bagay nga, mahal. Oh, ano nga palang sabi ng dalaga kanina? Pinababalik ko na lang bukas. Sa kasamang palad wala siyang kahit na anong gamit o nagamit ng kapre na makatutulong sa orasyon. Kung sa bagay. Kinabukasan ay tanghali na nang matapos ang umagang batch ng mga magpapatingin. Oras na para sa tanghalian kaya naman lumabas muna ako ng kubo para pumunta sa bahay. Mahal, handa na bang tanghalian natin? Pero walang sumasagot. Pagpunta ko sa kusina ay wala dun si Rosa. Labis akong nagtaka. Dumiretso ako sa aming kwarto at baka siya ay nagpapahinga. Ngunit sa aking gulat ay wala din doon ang aking asawa. Nakita ko ang kwarto kung saan nakatago ang aming mga santo at nang buksan ko ang pinto, tumambad sa akin ang nakahigang si Rosa. Walang malay at namumula. Mahal, ano nangyari? Ali-dali ko siyang itinayo ngunit hindi na kaya ng aking katawan ang buhatin pa siya. Lumabas ako ng bahay at sakto naman may binatang nakatayo doon. Iyo, tulungan mo ako! Po? Ang aking asawa ay walang malay sa loob. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Nang marinig yun ng binata ay dali-dali siyang pumasok sa aming bahay at doon ay dire-diretsong pumunta sa kwarto kung saan nakatambad ang katawan ni Rosa.
Saglit lang at may natawag na akong tricycle. Tinulungan ako ng binatang mapasok sa loob ang aking asawa hanggang sa makarating kami sa ospital. Agad na diniretso si Rosa sa emergency room para tingnan ng mga doktor. Kami na may naiwan sa labas. Naku iyo, maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka kung ano nang nangyari sa asawa ko. Walang anuman po. Ano nga palang pangalan mo? Dom po. Dom. Abay, ngayon lang kita nakita dito sa aming baryo. Anong pangalan ng mga magulang mo? At sila, bale ang pangalan po nila. Dok? Nang makita kong lumabas na ang doktor ay agad akong tumayo at nilapitan siya. Tinanong ko kung anong nangyari sa aking asawa at ayon sa kanya ay inatake daw ito sa puso na siya namang aking pinagtaka. Dahil noong huling nang patingin naman kami sa ospital ay walang sakit sa puso ang aking asawa. Ayon sa kanila ay ililipat na ng ibang kwarto si Rosa at doon na daw ako maghihintay. Dom, iho? Napatigil ako nang mawala na siya sa paligid. Mukhang nauna nang umalis. Gusto ko sanang magpasalamat sa bilis ng kanyang pakiramdam kanina at alam niya agad kung saan matatagpuan ang aking asawa. Dahil sa wala naman akong malapit na pamilya para tulungan ako sa pagbantay kay Rosa ay nakisuyo muna ako sa mga nurse kung maaring tingnan-tingnan muna siya. Marahil ay ilang araw ang ililiban namin sa ospital kaya maigi nang kumuha ako ng aming mga damit pamalit at pera na din para sa bills dito. Pagdating ko sa bahay ay napakamot na lamang ako sa aking ulo. Hindi ko nga pala nailak ang aming pinto. Pagpasok ko sa loob at pagsindi ng ilaw, napaatras na lang ako ng napakadaming kalat sa sahig. Mukhang pinasok na naman kami. Agad akong dumiretso sa aming kwarto kung nasaan nakatago ang aming ipon at mabuti na lang, hindi niya pinilit na masira ang lock. Pero pagdating ko sa kamilang kwarto, muli nabawasan ang aming santo at kinuha niya din ang mga mamahaling alahas na nakasabit sa bawat santo. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Bakit ba nila kami ginagawan ng masama gayong pulos naman ang pagtulong naming mag-asawa sa baryo? Napaupo na lang ako sa sahig. Nang masiguro kong lock na ang buong kandado sa bahay, muli akong bumalik ng ospital. Doon, mabuti namang may malay na si Rosa. Mahal? Mahal, Ano bang nangyari sa iyo? kanina kasi, habang tinitingnan ko ang mga bakas kung sino ang nagnakaw sa atin, bigla na lang nanakit ang dibdib ko. At sa isang iglap, nagdilim ang paningin ko. Sigurado ka ba? Wala bang umatake sa iyo? Umatake? Bakit naisip mo na may aatake sa akin bahal sa loob ng bahay natin? Kasi Ninanakawan ba tayo? ang totoo niyan Hampas lupa! Sinong masamang budhi ang patuloy na gumagawa nito sa atin? Teka mahal, huminahon ka. Hindi yan maganda para sa kalusugan mo. Naiinis ako, mahal. Sino? Sinong gagawa nito sa atin? Huwag kang mag-alala mahal. Gagawa din ako ng paraan para makilala kung sino siya. Salamat, mahal. Teka, kumain ka na ba? Oo. Binigyan ako ng pagkain dito sa ospital kanina. Ikaw ba, mahal? Kumain ka na. Bibili lang ako ng pagkain sa baba. Dito ka lang. At babalik din ako agad. Sige, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako dito. Matapos kong bumili ng pagkain ay bumalik na ako sa kwarto ni Rosa. Doon ay nakasalubong ko ang doktor na papalabas sa kwarto ni Rosa. Tumigil siya at kinausap ako. Ayon sa kanya, nagpupumilit daw ang asawa ko na sa bahay na siya magpatuloy ng pagpapagaling. Agad akong pumasok sa kwarto matapos na marinig ang sinabi ng doktor. Mahal,
Anong sinasabi ni Doc na gusto mo na daw umuwi? Mahal, hindi magandang pakiramdam ko dito. Parang lalo lang akong nagkakasakit dito eh. Anong ibig mong sabihin? Iuwi mo na ako sa bahay natin. Pero mahal, Parang awa mo na. Kilala mo ko. Alam mo kung anong makabubuti sa akin. At sa oras na to, gusto ko na lang magpahinga sa bahay at doon ay magpagaling. Kinausap ko na kasi si Doc. At ayon sa kanya, ay posible naman ang aking hiling. Basta't hindi daw ako masyadong magagagalaw at kailangan kong uminom ng gamot sa tamang oras. Pumirma ka lang na pumapayag ka at gagawin ko ang lahat para lumakas ulit ang katawan ko. Gustuhin ko mang sumagot ay alam kong wala ding magagawa yun. Gaya nga ng sinabi ni Rosa, kilala ko siya kaya na may pagbibigyan ko ang hiling niya. Naayos ko agad ang mga dapat gawin sa ospital at kinabukasan ng umaga, umuwi na din kami ng bahay. Magtrabaho ka lang, mahal. Huwag mo akong isipin at kaya kong sarili ko dito. pero mahal. Sige na. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Hindi ko alam kung makakapagtrabaho ako ng maayos gawa ng kalagayan ni Rosa, pero gayon pa man kailangan kong makatulong sa mga taong umaasa sa akin. Nang buksan ko ang kubo ay sa dingdating ng unang magpapatingin. Ayon sa babae ay may kapre daw na umaaligid sa kanya. Bigla ko namang naalala si Tina at nga pala hindi pa siya bumabalik. 6:00 na ng hapon nang makaalis ako sa kubo matapos na may nagmakaawa sa aking mag-asawa na tulungan ng kanilang anak. Dali-dali akong bumalik sa bahay at doon ay naabutan ko si Rosa. Nakaupo sa sala at tila may kausap. Nang tingnan ko kung sino yon, si Tina pala. O Tina, bakit dito ka dumiretso sa bahay? Nako, magandang araw po, Mang Rico. Kasi lagpas 5:00 na nang makarating ako sa bahay nyo. Kaya akala ko nandito ka na po. Naku, mahal. Kailangan mong tulungan tong magandang dilag na to. Sobra na pala ang pag-aabalang ginagawa sa kanya ng kapre. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya dahil una sa lahat, palubog na ang araw at pagod na ako. Akala ko pa na may ang bilin niya ay huwag masyadong magpakababad sa trabaho. Kung minsan talaga'y hindi mo maintindihan ng mga babae. Nako, hindi po siguro muna ngayon, Aling Rosa. Wala po kasi yung tabako na hinihingi ni Mang Rico para malaman kung kapre nga ba yung umaaligid sa akin. Ang totoo po niyan kayo po talagang pinunta ko dito. Ha? Ako? Bakit, Iha? Nabalitaan ko po kasi ang nangyari sa inyo. Kaya naman may dala po ako ng kaunting prutas para sa inyo po. Nako, ayan pala ang laman ng plastik na dala mo. Opo, Bakit naman nag-abala ka pa? Abat, saan mo naman nalaman na ako'y dinala sa ospital? wag po kayong magagalit ha. Kasi narinig ko po yung mga alin na nag-uusap sa palengke tungkol po sa nangyari sa inyo. Mukhang mas mabilis talaga ang bibig ng mga tsismoso dito sa lugar natin. Huwag mo na silang isipin, mahal. Hindi ka pa nasanay sa mga yon. Siya, Tina, gusto mo bang dito ka na lang maghapunan? Naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Anong nakakahiya? Dito ka na kumain. Masasalamat ko man lang sa mga prutas na dala mo. Talaga po? Oo, Iha. Teka lang. At ako'y maghahain, ha? Sakto naman ata. Tapos na akong magluto ng ikay dumating. Naku, maraming salamat po. Matapos naming sabay-sabay na maghapunan, kasalukuyan kaming nakatambay sa sala at nagpapababa ng aming kinain. Kumusta ba ang kapre na umaaligid sa iyo, Iya? Hindi ka ba niya ginagambala nito mga nakarang araw? Magmula nang pumunta po ako sa inyo, hindi
hindi ko na siya muling maramdaman. Pero para saan pa't panigurado ako na babalikan na naman niya ako at manggugulo po sa akin. Gaano na ba katagal na nangyayari ito sa'yo, anak? 3 buwan na po. Nung una hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa magalit siya at unti-unting nilalayo sa akin ng mga kaibigan ko. Naku! Delikado nga ang aswang na yun. Huwag kang mag-alala, Tina. Dahil sa oras na makakuha ka ng tabako na galing sa kanya, magiging madali na lang ang palayuin siya. Maraming salamat po sa inyo. O siya, hindi ba't masyadong madilim ang gabi? Baka hanapin ka ng mga magulang mo, iha. Nako, nasa Maynila po sila. Mag-isa lang po ako sa bahay namin dito sa probinsya. Ang totoo po niyan galing po akong Maynila. Pero matapos ang nangyaring trahedya sa akin doon, inabuti ko pong dito na muna manuluyan sa bahay namin sa probinsya. Naku, ganun ba? Kaya naman pala ang lakas ng loob ng kaprinyo na guluhin ka. Dahil mag-isa ka lang pala sa bahay niyo. Minsan naman po bumibisita doon ang aking pinsan para samahan ako. Mabuti naman kung ganun. Gusto mo bang ihatid ka ng asawa ko hanggang sakayan? Naku, wag na po. Kaya ko na po ito. Sige po, ako po'y mauna na. Sige, iha. Mag-iingat ka, ha? Opo, maraming salamat po sa pag-aalala. Walang anuman. Basta, Tina, sa oras na makakuha ka ng tabako ng kapre, huwag kang mag-aatubili na bumalik dito sa aming bahay. Sige po, Mang Rico. Masusunod po. Sige, iha. Ika'y mag-iingat. Paalam po. Napakabait na bata, ano mahal? Sadyang, kapag ganyan na napakagandang dalaga hindi talaga tatantanan ng mga kapre. Kawawa naman at mag-isa lang pala dito sa probinsya. O siya, masyado ka na nag-aalala dun sa bata. Nakalimutan mo din atang kailangan mo din mag-alala sa kalagayan mo. Uminom ka na ng gamot at tayo'y matulog na. Kailangan mo na magpahinga. Makapagsalita ka na may akala mo'y bata pa yung katawan mo. Tara na nga, magpahinga na tayo. Mabuti pa nga. Kinabukasan ay kinailangan kong sumaglit sa maliit na bilihan ng prutas doon sa aming baryo, kaya na may nagpaalam muna ako sa aking asawa. Mag-iingat ka, mahal, ha? Umuwi ka kagad pagkatapos mong bumili ng mga prutas. Oo, mahal. Huwag ka mag-alala. At ako'y sasaglit lang. Mabuti naman. Dahil hindi ko kakayaning mag-albularyo sa oras na may taong kumatok sa iyong kubo. Hindi rin masama kung yung susubukan. Ay nako, huwag ka na ngang magbiro. Paumanhin, mahal. O siya, ako'y mauna na. Pangakong babalik din ako agad. Sige, mahal. Ika'y mag-iingat. Nagsimula na akong maglakad papunta sa palengke. Nang malapit ko na yung marating, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Nang matitigan ko ng maigi, siya nga, si Dom. Mayroon siyang kausap na babae at pamilyar din ang postura nito. Hindi ko nga lang makita ng maayos dahil nakatalikod siya. Nang naglalakad ako papalapit sa kanila, lumakad na patalikod ang babae at hindi ko na nakita kung sino siya. Pero sigurado akong pamilyar siya sa akin. Gayunpaman, nilapitan ko na si Dom. Iyo? Dom? Mang Rico, ano pong ginagawa niyo rito sa palengke? Ako'y bibili lang sana ng prutas para sa aking asawa. Ikaw ba, iyo? Mukhang may kausap ang dalaga kanina. Nagtatanong lang po ng daan. May binili lang din po, pero pauwi na rin. Ganun ba? O siya, ayokong sayangin pa ang oras mo. Mauna ka na at ako'y bibili pa sa loob. Sige po, Mang Rico. Ingat po kayo. Ingat ka din, iyo. Matapos noon, dumiretso na nga ako ng bili ng mga prutas sa palengke. Mabuti na nga lang at nakauwi din ako bago pa magbukas ang aking serbisyo sa kubo. Ngayong araw ay natapos ang aking trabaho nang walang masyadong nakapilang humihingi ng tulong ko. Kaya na may sakto 5:00 nang makabalik ako sa bahay. Sinilip ko si Rosa at mukhang napahaba ang kanyang siesta dahil hanggang ngayon
tulog pa. Dumiretso ako sa kanyang taniman para diligan ng kanyang mga tanim. Malawak ang kanyang hardin kaya na may nakatutok lang ako doon sa pagdidilig. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nagdidilim na pala ang paligid. Papasok na sana ako sa loob nang makita si Tina na papalapit sa akin. Napakalaki ng kanyang ngiti na tila ba napakaganda ng kanyang araw. Habang tinititigan ko siya, hindi ko maintindihan pero nakikita ko ang mukha ng asawa kong si Rosa sa kanya. Mang Rico? Mang Rico? Ha? Nako, mukhang titig na titig po kayo sa kagandahan ko. Kasi hindi nyo na ako pinapansin eh. Naku, pasensya na, Iha. Oh, naandito ka pala ulit. Mang Rico mapagbiro ka pala. Opo, kanina pa po ako dito. Pasensya na. Oh, dala mo na ba ang tabako? Nako, nandito po sana ako para bumisita lang ulit. Dinalan ko po kasi ulit ng prutas si Aling... Agad akong napatigil nang marinig ang sigaw ng aking asawa at ang nabasag na tunog sa loob ng bahay. Dali-dali akong dumiretso doon at nang papalapit sa pinto ay naabutan ko ang isang lalaki na palabas ng bahay at may dalang santo. Siya ang magnanakaw. Hinabol ko siya sa abot ng aking makakaya pero dahil sa aking edad ay hindi ko din siya naabutan. Gayunpaman malinaw sa akin na lalaki ang patuloy na nangnanakaw sa amin at mukhang bata pa ito base sa kanyang postura at galaw. Agad-agad akong bumalik sa bahay at doon ay naabutan ko si Rosa nakahiga sa kama at tinutulungan ni Tina. Mahal? Mahal, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Tara na sa ospital. Hindi! Hindi, mahal! Yung magnanakaw! Nahuli mo ba siya? Masyado siyang mabilis at hindi ko naabutan. Ikaw, mahal? Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi niya naman ako sinaktan dahil tumakbo ako papalabas lang na nahuli ko sa kwarto. Sayang at hindi ko din nakita ng maayos ang kanyang mukha. Pero isa lang ang sigurado ako. Binata ang magnanakaw. Naku po, Aling Rosa, Mang Rico. Kung may masamang tao po palang nanggagambala sa inyo, mas maigi na kumuha kayo ng katulong nyo dito sa bahay. O di kaya, bakit ayaw niyo pong humingi ng tulong sa mga pulis? Hindi na siguro kailangan pa, Iha. Mukhang konting-konti na lang at mahuhuli ko ng magnanakaw na yun. Ayoko na ding humingi pa ng tulong sa mga pulis dahil ilang milya pa bago makarating sa kanilang station. Ano bang sinasabi mo dyan, mahal? Alam mo namang may sakit ka at ganyan pa ang iniisip mong gawin. Hindi din ako sang-ayon na idamay pa natin ang kapulisan. Pero mas lalong hindi ako sang-ayon na kaharapin mo ang magnanakaw na patuloy na umaaligid sa atin. Huwag kayong mag-alala, Mang Rico. Ako nang bahala kay Aling Rosa. At lagi akong dadalaw dito para tingnan ang kalagayan niya. Kung hindi niyo ho natatanong isa po akong nurse sa Maynila. Ha? Naku, gulat na gulat naman po kayo. Opo, isa po akong nurse. Nako! Yun naman pala eh. Anong trabaho mo dito sa probinsya, Tina? Bakasyonista po. 3 buwan? Kami po kasi ang may-ari ng ospital. Ano? Ano? Nako, masyado na po kayong maraming nalalaman sa akin Opo, ang pamilya ko po ang nagmamay-ari ng private hospital sa Maynila. Sa sobrang stress ko po sa trabaho, hanggang sa umabot na na-confine na din ako, kaya nagdesisyon po muna ang mga magulang ko na magpahinga ako dito sa probinsya. Dahil habang nasa Maynila ako, lalong napapagod lang ang aking isip at katawan. Kawawa ka naman palang bata ka. Nako, huwag niyo po akong kaawaan. Ngayon naman po ayos ang aking katawan at pag-iisip. Sadyang gusto ko lang na mapuksa tong kapre kong admirer. Gusto sana kitang alokin ng trabaho para magbantay sa asawa ko pero hindi ko naman... Tatanggapin ko po. Ang bilis mo naman mag-desisyon, Iya. Sigurado ka ba dyan? Okay lang po sa akin na kunin niyo akong nurse ni Aling Rosa. Gusto ko pong magtrabaho ulit kahit sa ganitong pamamaraan. Pero hindi mataas ang maibibigay ko sa iyong sahod. Hindi din naman po mataas ang pasahod sa Maynila. Sa bagay nga naman O ano, mahal? Ano sa tingin mo? Hindi kaya masyado pa akong malakas para sa nurse? Masyadong malakas ka dyan.
Hindi mo pa alam ang nangyari sa'yo? Sige na po, Aling Rosa. Payagan niyo na po ako maging nurse ulit. Promise po, hindi po ako magiging nakakainis na nurse. Isang way ko na din po to para makalayo ako dun sa kapre. Oh, ano mahal? Quits pala eh. Tutulungan tayo ni Tina at tutulungan din natin siya. Pumayag ka na po, Aling Rosa. Please po. Basta ba eh, huwag kang masyadong makulit ha? Pumapayag na po kayo? Oo. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong maging nurse ng mas mayaman na bata sa akin. Naku, hindi po ako mayaman. Magulang ko po yun. Kasama ka na doon. Hindi po ako sang-ayon dun, Aling Rosa. Sa kanila lang po yun. O siya, handa ka na ba mag-start bukas, Tina? Siyempre naman po. Mabuti naman at matatakasan ko na din ng kapre sa bahay. Kung alam niyo lang po, kanina may kaibigan na naman akong nakausap at sinabing tinakot din daw po siya ng kapre. Tinakot? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba niya binibisita? Naku, hindi po. Parang nung mga nakaraang araw na dumadalaw po ako sa inyo, naging mailap na din siya sa akin. Baka nakaramdam ang Rico na kayang-kaya niyo po siyang puksain. Aba, siyempre naman iya. Kaya hanggat maaari, kailangan na natin ng gamit o mga naggamit ng kapre para mapuksa na natin ang aswang na yan. Sige po. Naging mabilis ang pangyayari pero wala naman akong pinagsisihan sa desisyon ko dahil noong nasa ospital pa lang ang asawa ko, plinano ko nang kumuha ng katuwang niya sa bahay habang ako'y nagtatrabaho. Kinabukasan ay napakaagang dumating ni Tina sa aming bahay. Kagaya ng nakasanayan, laging napakalaki ng ngiti sa mukha ng dalagang ito. Magandang umaga, Mang Rico. Aling Rosa. Aba, napakaaga mo namang bata ka. Siyempre naman po. First day ko eh. Dapat maganda po agad ang impression niyo sa akin. Naku, nanipsip ka na naman. O siya, sige. Magluto ka muna dun sa loob ng agahan natin. Nakahain na yung lamesa, yung mga sahog. Sadyang kailangan ko lang munang pakainin ang mga alaga namin at 8:00 na. Naku, okay lang po. Huwag kayong mag-alala. Yakan-yaka ko po ito. Ang ganda nga naman ng umagang makitang may mataas na energy dito sa bahay. Nakakahawa. Magandang umaga, Tina. Magandang umaga po, Mang Rico. O siya, unahin ko na po munang gawin ang utos ni Madam Rosa. Hoy, ikaw na bata ka. Aling Rosa lang. Nakakahiya naman. At alam mo namang mas mayaman ka kaysa sa akin. Mga magulang ko po. Okay. Ikaw ha, lagi ka talagang may sagot na bata ka. Sorry po. O siya, magluto ka na, Tina. Nang matikman naman namin ang iyong luto. Sige po. Masusunod po, Senyor Rico. Napatawa na lang kami ng asawa ko sa kanya. Matapos noon ay dumiretso na din siya para gawin ang sinabing pagluluto ng asawa ko. Tama nga namang maganda na may laging nakangiti sa bahay bukod sa aming mag-asawa. Lumipas ang 1 linggo at mas nakilala namin si Tina. Ayon sa kanya ay baka sa susunod na taon ay babalik na siya ng Maynila matapos daw ang misyon niya dito sa probinsya. At isa na doon ay ang bantayan si Rosa. Magaling makisama si Tina. Kung tutuusin, parang anak na ang turing naming mag-asawa sa kanya. Isa pa, natutulungan niya din ako kapag kailangan ko ng tulong sa halamanan at kapag may ipapakuha ako mula sa kubo. Ngayong umaga ay kailangan kong umalis muna ng bahay para kunin ang pinadalang pera ng mga anak namin sa Maynila. Nagpupumilit silang bisitahin ang kanilang nanay pero sa hiling ni Rosa, hindi na sila tumuloy. Ayaw kasing bigyan pa ng alalahanin ng asawa ko ang aming mga anak, gawa ng may sarili na daw silang buhay. O siya, Tina, ikaw na ang bahala sa aling Rosa mo. Ha? Palagay ko'y makakabalik din naman ako bago dumilim ang paligid. Sigurado po ba kayo ngayon kayo aalis? Traffic po gawa ng piyesta? Naku, huwag mong alalahanin ang piyesta. At pagkakataon ko na din para makapanood. Gusto kong isama kayo ni Rosa. Alam mo naman,
Ayaw niyan sa maingay at magulong paligid. Aba naman, sa susunod na magbulungan kayo'y sana hindi ko nadinig. Oh, Aling Rosa, ikaw pa rin nakabangon na. Naku iha, nagising nga ako gawa ng ingay sa labas ng aming mga alaga. Napakain mo na ba sila? Oo nga pala. Eto na po. Mamaya mo na pakainin yung mga alaga namin at mag-almusal na muna kayong dalawa. Aba, mas mahalaga naman yata ang lakas nyo bago ang mga alaga natin. Naku. Oh, gagaya ka na ba? Oo, mahal. Huwag ka mag-alala dahil makakauwi din naman ako bago dumilim ang paligid. Abay dapat lang. Kung may mabibilhan ka lang ng pagkain pag uwi mo, bumili ka na para hindi na tayo magluluto pa. O siya, mauna na ako bago pa magsimula ang mga parada. Sige po, Mang Rico. Ingat po kayo. Ingat ka, mahal. Agad akong pumaroon na sa bayan para kunin ang pinadala ng aming mga anak. Mabuti na lang at wala pa sa aming banda ang parada. Sa bayan kasi namin ay umaga hanggang hapon ang lakad ng iba't ibang parada. Kaya na may kapag sinabayan mo sila sa daan, talo ka. Matagal din ang biniyahe ko kaya na may tirik na tirik ang araw. Nang tingnan ko ang orasan, magtatanghali na pala. Sa establishmentong pinuntahan ko, hindi uso ang una ang senior citizen kaya naman gaya ng iba, pumila na din ako. Mahaba ang pila. Nahihinuha ko nang aabutin ako ng hanggang hapon dito. Akala ko po na may dahil piyesta, walang kaagaw sa pila. Napakadami din pala. Grabe ho ano, Lolo. Sa probinsya lang yata natin hindi pinapaunang matatanda, buntis at may kapansanan. Hindi ko nga ba naman alam, Iha, kung bakit ganito dito sa ating probinsya, ano? Tiningnan ko yung babaeng nasa likuran ko. Ako isang buntis na babae pala at napakalaki na ng kanyang tiyan. Bukod pa doon, kasama niya pa ang napakabata niyang anak. Naku, Iha, mauna ka na sa akin sa pila. Ako na may kaya ko pang maghintay. Naku, hindi na po. Diyan na po kayo. Kaya ko. Ako na dyan, Iha. Umabanti ka na. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Ayos lang. Alam ko naman sa sarili ko na kaya ko pang maghintay kaya na may walang kaso sa akin ang pagpapalit namin ng upuan. Ang may kaso sa akin ay yung mga nauna sa pilang pinanood lang kami at hindi man lang pinauna ang buntis. Kagaya ng inaasahan, 4:00 na ng hapon at 1 oras na lang ay magsasara na itong establishmento. Kasalukuyang nasa counter ang babaeng buntis na pinauna ko kanina. Pero mukhang may problema dahil kanina pa sila nag-uusap nung babae. Pero hindi ho maaari yun. Kausap ko lang kanina ang asawa ko at ang sabi niya ay nandito daw ang pera. Napatigil ako nang makitang nagtataasan na sila ng boses. Mukhang may problema nga sa kanyang transaksyon doon. Hindi ko na sila pinakialaman dahil gustuhin ko mang tumulong ay malamang pinansyal lang kailangan ng babaeng buntis. Kailangan ko yung pera para sa asawa ko. Ito po kasing empleyado dito. Pinagpipilitang wala pang pinapadalang asawa ko. Gayong siniguro sa akin ng asawa ko na meron siyang ipinadalang pera. Kanina pa ho ako tanghali dito tapos ganito lang ang sasabihin sa akin. Mukhang ayaw magpatalo ng buntis kaya na may mas napatagal pa ang aking paghihintay. Lumipas ang 5 pang minuto at manager na ang kumausap doon sa babae sa loob at pinapunta na ako doon sa counter. Saglit lang nang makuha ko na din ng pera. Gayon pa man malala na ang traffic sa labas dahil bukod sa piyesta na, uwian na din ng mga tao. Palagay ko'y aabutin niya ako ng anong oras bago makauwi. Habang nakasakay sa jeep, wala na akong ibang nagawa kundi panoorin ang paligid na siya ding 5 minuto ko nang tinititigan dahil bawat 5 minuto isang abante ng jeep sa traffic.
7:00 nang marating ko ang aming bahay, agad akong pumasok sa loob at doon ay nakita ko si Rosa na naghahain na ng hapunan. Oh, mahal. Bakit mukhang sobrang ginabi ka na? Diyos ko mahal, napakagrabe ng traffic. Kung pwede nga lang ako'y lumipad para makauwi ka agad. Nako, hayaan mo na. Kamusta yung biyahe mo? Nakuha mo na ba yung perang pinadala ng mga anak natin? Oo, nandito na mahal. O siya, asa ba si Tina? Nako, ayon kanina nagmamadali ng umuwi. Sabi niya baka 1 linggo pa bago siya makabalik dahil sa nangyaring emergency sa bahay nila. Emergency? Sinabi niya kung ano yun? Hindi na, mahal. Basta siya yung nagmamadali na kanina. Sige. Palagay ko'y babalik din naman kaagad ang batang yan. Oo naman. O siya, tara na at kumain. Aba Ginoo, nakalimutan ko ang utos mong bumili ng pagkain sa labas. Ayos lang, mahal. Nang 6:00 ay wala ka pa, nagsimula na din akong magluto para sa hapunan. Mabuti naman at napakatalino mo talaga, mahal. Lumapit ako sa kanya para bigyan siya ng halik sa pisngi. Hinawakan ko ang kanyang bewang at nang akin ang idadampi ang labi sa kanyang mukha, napatigil ako nang kumawala siya sa akin. Nako, ikaw talaga mahal, napakapilyo mo. Tara na't kumain para makatulog na tayo ng maaga. Ito yata ang unang beses na iniwasan ako ni Rosa. Hindi tuloy naging masarap ang pagkain ko ng hapunan. Tinititigan ko siya at halata sa mukha niya na naiilang din siya sa inakto niya kanina. Hindi siya makatingin sa aking mga mata at ang bilis niyang kumain. Tapos na ako. Aayusin ko lang ang kalat sa lababo, mahal. Hindi mo ba ako hintayin na matapos sa pagkain? Nako, hindi na. Anong oras na din? Sabi mo hindi magandang ugali ang tumayo at magligpit ng kinain kapag may tao pang nakain sa hapag. Ha? Sige na. Ngayon ay papayagan kita na mauna ka ng magligpit ng kinainan mo. Uminom ka na ng gamot at matulog. Palagay ko nag-a-adjust ka na. Wala si Tina ngayon at masyado ka nang nasanay na naandyan siya. Ganun ba? Nako, oo nga no. Ba't hindi ko naisip yun? Pasensya ka na, mahal ha. Hayaan mo akong makatulog at bukas ay babawi ako sa'yo. Okay lang, mahal. Pumaroon ka na. Dumiretso na sa lababo si Rosa at ako na may naiwang nagtataka. Pakiramdam ko tuloy, mayroon siyang problemang tinatago sa akin. Kinabukasan ay nagising na lamang ako nang marinig ang napakaingay na palahaw na naman ng aming mga alagang hayop. Saglit akong napaisip at uraw-uradang tumayo. Yung magnanakaw. Dali-dali akong kumaripas papunta sa labas, ngunit sa aking gulat, si Rosa ang aking naabutan. Mahal? Palagay ko'y hindi niya ako narinig dahil patuloy lang ang pagdilig niya sa mga halaman doon. Lumapit ako sa kanya para mas marinig niya ako. Mahal? Oh, mahal. Gising ka na pala. Magandang umaga. Muntikan akong mapatumba sa aking kinatatayuan nang bigla siyang magbeso sa akin sabay kuha ng aking kamay para ipilipit iyon sa kanyang bewang. Taas kunot akong nakatingin sa kanya at nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Oo, asawa ko siya pero ngayon lang niya ito ginawa sa akin. Kumusta naman ang tulog mo, mahal? Ha? Ang tulog mo? Naku, ikaw talaga. Napakaagay, natutulala ka dyan. Oo nga eh. Nagising ka ba sa ingay ng mga alaga natin? Pasensya ka na at hindi ko pa kasi sila napapakain. Gusto ko sana isabay natin silang pakainin. Ngayon na? Pwede naman. Teka, matatapos na din ako sa pagdidilig ko. 8:00 pa natin sila pinakakain, mahal. Ha? Naku, mali yata tong orasan sa isip ko. Akala ko'y 8:00 na. Tirik na kasi ang araw, oh. Tumugon na lang ako sa kanya at sumang-ayon. Unang-una sa lahat, 6:00 pa lang at hindi pa mainit. Pangalawa, hindi ko alam kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Rosa kagabi pa.
Pumasok ka na sa loob, mahal. Alam mo naman bawal kang mapagod, hindi ba? Ha? Anong pagod? Malakas na ako, mahal. Pwedeng-pwede na akong tumakbo-takbo paikot dito sa bahay. Napakaba ako sa kanya nang magsimula siyang magtatatalon sa harapan ko at sige ang kending. Teka lang, mahal. Huwag kang papasigurado. Baka bigla kang atakihin. Mahal! Ano ba yon? Hindi mo ba nakikita? Malakas na ako! Para matigil siya sa kanyang ginagawa ay buong lakas kong hinilang kanyang kamay papalapit sa akin at niyakap ko ang kanyang bewang para mapatigil sa pagtatalon. Sa isang iglap magkalapit na ang aming mga mukha. Ang kulit mo? Ano ba? Muli napakunot na naman ako ng noo at bigla niyang inilayo ang kanyang sarili sa akin. Bukod pa doon ay para baga siyang galit sa aking ginawa. Mahal? Napakaaga naman po kasi ginugulat niyo ako. Magluluto na nga po ako ng ulam. Nakatingin lang ako sa kanya. Kunot noo at labis ang pagtataka. O, sa aking asawa niya, tila ba'y hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanyang kinikilos. Tinapos ko ang pagdidilig at pumasok na din sa loob. Hinanap ko kung nasaan si Rosa at doon ay nakita ko siyang natutulog ulit sa kanyang kama. Lumapit ako sa kanya para tingnan kung may lagnat ba siya. Pero bago pa man tuluyang mahawakan ang kanyang noo, napatigil ako nang may marinig na kalabog. Pakiramdam ko ay nasa loob lang ng bahay ang ingay, kaya na may pinakiramdaman ko ang paligid. Nang nakataligod na ako't papalabas na patigil ako nang may pumigil sa aking braso. Si Mahal, nakaupo na siya sa kama. Nakatingin lang ako sa kanya, tila ba'y nakikiusap ang kanyang mga mata. Pasensya na sa inakto ko kanina. Hindi ko din alam kung bakit ko ginawa yon. Alam kong labis ka nagtataka sa akin, pero maniwala ka. Hindi ko alam kung bakit ganun ang kinikilos ko. Palagay ko'y labis ang nagsisisi sa mga inasta niya kaya na may tinabihan ko na din siya sa kama. Hinawakan ko ang kanyang noo at wala naman siyang lagnat. Akala ko'y may lagnat ka kaya gano'n ang kinikilos mo. Pero wala naman pala. Ito naman si Mahal. Patawarin mo na ako. Para yatang may side effect yung mga gamot na ininom ko. Kaya biglang nagbabago ang aking asta. Naku, mahal. Sinisi mo pa ang gamot, ha? Ganyan ka lang talaga kapag biglang tinotoyo. Diba? Ako ba'y iniinis mo? Naku, ayan na naman. Ikaw talaga! At sa isang iglap ay nagkaayos na din kami. Sinamahan ko siya hanggang sa siya ay makatulog muli. At dumiretso na ako sa kubo para tugunan ang mga hihingi ng tulong sa akin ngayong araw. Kinabukasan ay naunang magising sa akin si Rosa at sa gulat ko, nakahanda na siya na parabang lalabas. O mahal, saan ka pupunta? Yan, mabuti naman at gising ka na, Mahal. Tara, maglakad-lakad tayo sa labas. Ikaw? Maglalakad-lakad sa labas? Teka, side effect din ba yan ng gamot, ha, mahal? Ba, inaasar mo ba ako? Ay, hindi naman. Nagtataka lang. O siya, tara na, Mahal. Teka lang, mahal. Bigyan mo ako ng 5 minuto at ako'y maghihilamos lang. Abay, bilisan mo. Ayaw na ayaw ng asawa ko na nalabas ng bahay at na-expose sa mga tao, kaya na may nakakapagtaka na siya mismo ang nag-ayang maglakad. Dali-dali akong lumabas at doon nga ay naghihintay na siya. Sa aming paglalakad ay napakaganda ng kanyang mood at napakalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Para bagang kakaiba na naman ang pinapakitang side effect ngayon ng gamot. At anong tinititigan mo dyan sa mukha ko, Mahal? Alam ko'y ako'y maganda kahit matanda na, pero... O siya, masyado kang maraming iniisip dyan, mahal. Pwede ko na bang malaman kung anong bibilhin natin ngayon? Na malapit na tayo sa palengke. Dong?
Napatigil naman ako sa kanya nang tawagin niya si Dom na siya namang mukhang may binili din sa palengke. Tuwang-tuwa siyang lumapit kay Dom na siya ko namang pinagtataka dahil hindi ko alam na magkakilala pala sila. Sumunod na lang ako kay Rosa. Kamusta ka na? Nakakakain ka ba ng maayos? Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa at parang close na close sila ni Dom. Pero sa pagkakaalam ko, hindi pa niya nakikita si Dom. Nagawa siyang matulungan ni Dom pero hindi pa nagagawang mapasalamatan ito. Hindi kaya'y nagkita na sila matapos ang aksidente? Aba, hindi ko naman alam na magkakilala pala kayong dalawa. Nang lingunin ako ni Rosa ay nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha. Nawala ang malaki niyang ngiti at napabitaw din siya sa pagkakahawak sa braso ni Dom. Ano kasi, nung umalis ka para kumuha ng pera sa bayan, dumalaw kasi siya sa bahay. Nagkausap kami. At doon ay nagpasalamat ako sa kanya. Anak ko, sadyang napakabait na bata. Aba, oo naman. Napakabait na bata yan. Eh, hindi mo naman naikwento sa akin, mahal, na bumisita pala itong si Dom sa bahay. Sana napasalamatan man lang nating dalawa ng maayos. Nako, hindi na po. Wag na po. Sadyang ako lang talaga ang nandun nung mga oras na yun. Kaya nga mahal, sigurado ako, pinalaki ito ng mga magulang niya ng maayos kaya napakabait na bata. Malamang ay madami nga silang napag-usapan ng asawa ko noong ako'y umalis papuntang bayan dahil napakalaki ng ngiti sa kanya ni Rosa. Oo nga pala, iho. Tingnan mo nga naman. At sa palengke kita lagi nakikita, ano? Kaya nga po eh. Bibili din po ba kayo sa loob? Nako, oo. May kailangan ka ba? Halika, bibilhan kita. Hindi na po. Hindi na po kailangan. Nagmamadali din po kasi ako eh. Pasensya na po ha. Kailangan ko na po kasing umalis at may pupuntahan pa ako. Sige lang, iho. Ika'y mag-iingat. Ingat, Dom. Lagi mag-ingat. Hindi ko alam pero parang ang nararamdaman ko'y matagal na silang magkakilala ni Rosa. Lalo na nang makita ko kung paano biglang nabuo ang malaking ngiti sa mukha ng asawa ko nang makita si Dom. May pagtataka na naman na nabuo sa aking isipan. Pero sa ngayon ay isasawalang tabi ko muna ang lahat. 3 araw na ang nakakalipas at patuloy ang pag-a-adjust ko kay Mahal dahil sa mga bago niyang kinikilos. May mga pagkakataon na kahit ayaw ko nang tumanggap ng tao sa pag-aalbularyo ay papatuloyin niya yon sa bahay para matulungan ko sa kubo. Lumipas din ang mga araw na hindi niya na ako pinupuntahan sa kubo para ayaing kumain kaya na may late na akong nakakakain dahil hindi ko na napapansin ang oras. At ang patuloy ko pa ding pinagtataka ay ang araw-araw na pag-iingay ng aming mga alagang hayop sa tuwing nakikita si Rosa. Gayong siya ay lagi nitong mga kasama. Aware ako sa maaaring nangyari sa aking asawa at hindi ko inaalis ang pag-iisip na baka kung may anong gumugulo na sa kanya. Gayunpaman hindi buo ang aking paniniwala dahil bilang isang albularyo, mahirap paniwalaang may gagambala sa aking asawa gayong alam nilang ako ang kanilang makakalaban. Bilang pampalagay ng aking loob, pagkatapos ng trabaho ko sa kubo ay agad akong dumiretso sa kwarto kung saan nandoon ang aming mga altar. Hindi ko makita si Rosa at mukhang siya'y nagpapahinga pa. Pagpasok sa loob ay biglang sumagi sa akin ang magnanakaw na laging pinupuntirya ang aming bahay. Nang dumating si Tina ay hindi na siya bumalik pa. Paano kung ngayong wala na siya ay maglakas loob muli siyang pasukin ang bahay namin? Lumuhod ako sa harapan ng altar at nagsimulang magdasal. Ama, alam kong lagi kayong nakabantay sa aking pamilya. Alam ko din ang kapangyarihan kong puksain ang mga aswang ay dahil sa regalong bigay nyo
sa akin. Kaya naman, sa panahong ito na maraming gumugulo sa aking isipan, sana ibigyan niyo ako ng kaliwanagan at pag-unawa sa asawa kong nitong nakaraang araw ay labis na nagbabago. Ano yan? Anong ginagawa mo dyan? Mahal, nagdadasal ako. At anong pinagdadasal mo? Sinasabi mo bang wala na ako sa tamang isip? Ano ka ba, mahal? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Nasa harap natin ang Panginoon. Umalis ka na dyan bago pa ako atakihin sa puso dahil sa galit sa iyo, Rico. Hindi ko alam kung bakit pero nagtaasan ang aking mga balahibo sa kanyang sinabi. Ayokong humantong na naman kami sa punto na dadalhin ko siya sa ospital kaya na may kahit anong sabihin niya ay ginagawa ko. Agad akong tumayo sa aking kinatatayuan at nagbigay respeto ng pamamaalam sa Panginoon. Sinara ko ang pinto at sumunod kay Rosa. Ikaw naman kasi, mahal. Gusto mo talaga ako'y nagagalit pa. Hindi ko naman alam na magagalit ka sa dasal ko kasi Ang akin lang naman, huwag kang basta-basta magbibitaw ng salita. Tapos sa kanya pa. Alam mo na, malay mo busy din siya. Tsaka ayokong nahingi ng tulong sa Panginoon na yon. mahal. Alam mo, mahal, kumain na lang tayo at kanina pa ako naghain. Lalamig na yon. Ang buong gabi ay natapos nang hindi namin napag-usapan pang muli ang inasta niya kanina. Palagi siyang nakikiusap sa akin na ikwento ko ang mga karanasan ko sa pag-aalbularyo na siya ko namang nakwento na sa kanya. Sabi niya ay nakalimutan niya na daw kasi dahil sa katandaan. Kinabukasan paggising ay wala na si Rosa sa aking tabi. Agad akong tumayo, pumasok sa banyo at naghilamos. Nang ako'y lalabas na sa bahay para kumuha ng sariwang hangin, laking gulat ko nang makita ang mga altar na nakakalat sa labas ng aming bahay at kalat-kalat ang basag. Nang papalapit ako sa mga basag na rebulto, napatigil ako nang makita ang asawa ko. Walang habas na pinagpapalo ang mga rebulto para masira iyon. Mahal, anong ginagawa mo sa rebulto natin? Anong ginagawa mo sa mga santo? Ano sa tingin mo yung ginagawa? Ikaw, mahal, ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa mga rebulto natin? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo, hindi silang tutulong sa atin. Hindi silang tutulong sa aking sakit. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado yatang napalakas ang aking boses at napayuko na lamang siya ng ulo at sa isang iglap, patuloy na ang pagluha sa kanyang mga mata. Mahal? Alam ko namang mababa ng pag-asa kung gumaling. Pero ayoko na kasi, mahal. Ayoko nang umasa pa sa kahit na kanino na gagaling pa ako. Ayokong sa bawat araw, patuloy akong aasa sa bagay na wala namang kasiguraduhan. Pero, alam mo namang hindi ka nag-iisa, hindi ba? Ako, ang mga anak mo, kasama mo kami. Kaya nga patuloy ang pagsuporta namin sa iyo. At hindi mo man siya nakikita, alam kong alam mo sa loob mo na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Huwag mo na siyang banggitin pa sa harapan ko. Kung ano mang ginawa ko ngayon, hindi ako nagsisisi. Dahil alam kong wala naman siyang maitutulong sa kalagayan ko ngayon. Bago pa ako makapagsalita ay tinalikuran na ako ni Rosa at dire-diretsong pumasok sa bahay. Naiwan ako doong nakatitig sa mga basag ng mga rebulto at napakasakit sa aking loob na ganito na ang inaasta ng asawa ko ngayon. Muli lumipas ang araw na hindi kami nagpapansinan ni Rosa. Gusto kong una siyang kausapin, ngunit kailangan kong pigilan ang aking sarili dahil hindi maaaring sumang-ayon ako sa ikinilos niya kanina. Pagkatapos ng trabaho ko sa kubo ay agad na akong dumiretso sa kwarto para doon matulog. Mukhang sa kabilang kwarto natulog si Rosa. Mahal, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Gustuhin ko mang magsalita ay tila walang lumalabas na boses sa aking bibig. Pinipilit kong ibuka ang aking bibig pero para bagang nakaselyo yun at hindi ko maibuka.
Hindi ako ang kasama mo sa bahay. Isa siyang aswang. Huwag mong hahayaang malason kanyang tuluyan dahil may balak siyang saktan ka. Tulungan mo ako, mahal. Nandito lang ako. Hangal! Sa aking harapan ay walang habas na sinasakal ng aswang ang aking asawa. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa at patuloy ang pagsigaw ng aking pangalan. Gusto ko siyang lapitan, gusto ko siyang tulungan at gusto kong sumigaw. Ngunit nang puwersahin ko ang aking sarili ay napaupo ako sa aking kama. Basang-basa ng pawis. Panaginip lang pala. Lumingon ako sa paligid at maliwanag na pala. Mukhang tanghali na akong nagising. Umikot ako sa bahay para hanapin ang asawa ko, ngunit sa aking pagtataka, hindi ko siya makita. Naalala ko ang panaginip ko kanina. Ang asawa ko, hindi pwedeng bangungot yun o isang panaginip lang. Alam kong may ibig sabihin yun at kung babalikan ko ang mga nangyayari nitong nakalipas na araw, hindi ko pwedeng alisin ang posibilidad na may masamang espiritu ang umaaligid sa aming bahay. Dali-dali akong tumayo, tiningnan ang mga gamit ko sa kubo at napakamot nang makitang wala na din ng rosaryo ko doon. Kaya na may pumaroon na ako sa palengke at bumili ng rosaryo. Nagmamadali akong pauwi nang may tumawag sa akin. Mang Rico, Dom, ako nga po. akalain mo nga naman. At dito na naman tayo nagkita sa palengke, ano? Kaya nga po eh. Laging dito sa palengke. Abay, kumusta ka naman, Iyo? Eto, ayos naman po. Kayo po ba, Mang Rico? Ako? Naku, Napatigil ako. Hindi ata ito ang oras para makipagkamustahan ako sa batang ito. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang lagay ng aking asawa. naku, pasensya ka na, Iyo. Kailangan kong makauwi ka agad sa bahay. Mang Rico, pasensya na po kung magiging abala ako sa inyo. Pero gusto ko po sanang humingi ng tulong. Ng tulong? Para saan? Ilang araw na po kasi magmula ng gambalain ng aswang ang pamilya ko. Aswang? Anong aswang? At paano mo nalamang aswang nga ang gumagambala sa pamilya mo, Iyo? Agresibo na po sila. Palagay ko ay isa itong tiktik. Buntis po kasi ang aking asawa at dumating na po sa puntong muntika na nilang mapatay ang asawa ko at ang baby namin sa kanyang sinapupunan. Inaatake niya kayo? Ng pisikal? Kailan ito nangyayari? Kagabi po. Ang totoo niyan ay papunta po dapat ako sa inyong bahay. Mabuti na lang at nakita ko kayo dito. Kaso, Parang awan niyo na po, Mang Rico. Kahit bahay ko pa po ang ibayad ko sa inyo. Maligtas lang po ang pamilya ko at malayo kami sa aswang. Dadalawang isip ako ngayon at hindi ko alam kung ano ang uunahin. Tinimbang ko kung ano ang mas importante at sa puntong to ay alam kong mas kailangan kong tumulong. Palagay ko'y makakatunog ang espiritu sa aking bahay, subalit may isang pamilyang maaaring mamatay kung hindi ako tutulong. tara na, Iyo. Hindi ko alam kung maaring naandun pa siya sa bahay niyo ngayon. Pero palagay ko'y gumagawa na siya ng paraan dahil wala ka dun sa bahay niyo. Ituro mo ang daan. Salamat po. Maraming salamat po talaga, Mang Rico. Tatanawin ko itong utang na loob. At kung may kailangan kayo sa akin, huwag kayong mag-aatubiling tawagan ako. Huwag mo nang isipin yon. At labis din naman ang pasasalamat ko sa iyo nang tumulong kang dalhin sa ospital ang aking asawa. Oo nga po pala. Kamusta na si Aling Rosa? Ikaw ang dami mong tanong na bata ka. Imbis na pinag-usapan natin ang tungkol sa aswang na gumagampala sa iyo. Oo nga pala. Bale, ano po bang kailangan kong gawin para makatulong, Mang Rico? Binigyan ko siya ng ilang mga bagay na kailangan niyang tandaan sa oras na makaharap namin ng tiktik. Sinabihan ko din siya sa mga posibilidad na maaaring mangyari at ang pagtatanggol na kailangan niyang gawin. Ilang minuto pa at narating na din namin ang kanyang bahay. Malayo siya sa ibang mga bahay at nasa pinakadulong bahagi sila ng baryo, kaya na may magubat na ang daan sa paligid. Nako, napakalayo naman pala ng inyong bahay, Iyo. Kaya nga po eh. Dito na po kasi nakatira ang mga magulang ko. Kaya eto na din ang pinamana nila sa akin. Kaya naman pala. O siya, tara na at simulan ang ating kailangang gawin.
Sa pagpasok ko sa loob ay agad na sumalubong sa akin ang isang rebulto. Pamilyar ako sa rebultong yon dahil mayroon din ako noon sa bahay. Regalo ng isa sa mga taong tinulungan ko. Sa kasamaang palad, kasama yun sa mga nanakaw sa bahay. Mukhang kilala niyo po ang santo na yan, Mang Rico. Oo, may ganyan din kasi ako sa bahay. Kaso, sa kasamang palad nanakaw na sa akin. Ganun ho ba? Naku, sino po kaya masamang tao ang pati rebulto'y pagkainteresan na nakawin? Ano po? Sinabi mo pa, iyo? Oh siya, tuloy po kayo. Pinagbuksan ako ng pinto ni Dom at sa pagpasok ko sa bahay niya, para baga akong nasimento ang paa nang ang bumungad sa akin ay napakaraming rebulto at lahat ng yun ay kagaya ng mga koleksyon ko sa bahay. Hindi, ang lahat ng yun ay ang mga koleksyon ko sa bahay. Nang lingunin ko si Dom, prente na siyang nakaupo sa kahoy na upuan at sa kanyang likod ay si Rosa, ang asawa ko. Mahal? Sino kayo? Ako to. Ang mahal mo, mahal. Sino ka? Ako yata ang asawa mo. Sabi ko na, isa kang masamang espiritu. Moron aswang. Ang baluktot na likod ng aking asawa sa isang iglap ay biglang tumuwid. Ang kulubot niyang mga balat unti-unting dumiretso at ang kanyang puting buhok ay naging itim. Sa isang iglap, nagbagong anyo ang nagpapanggap na asawa ko sa aking harapan at ito ay si... Tina, Ako nga. anong? Paano? Ako lang naman ang mas bata na pumalit sa asawa mo, Mang Rico. Pero, isa kang aswang? Oo. At lahat ng iyon ay dahil sa'yo. At sa pagmamahal mo sa asawa mong iiwan ka din naman. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka maupo nang mapag-usapan natin ang punot dulo nito, Mang Rico? Uupo na sana ako pero napatigil sa ideyang nawawala ang aking asawa. Wala akong oras para makipaglaro sa kanila. Kung ano man ang binabalak nyo, wala akong oras para makipaglaro sa inyong dalawa. Nasaan ang asawa ko? Rosa! Rosa! Mang Rico, kahit magsisigaw ka pa rito, hindi lalabas ang asawa mo. Kasi nga, Kung wala siya rito, nasaan siya? Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin pero huwag ang asawa ko! Dali-dali akong lumapit sa pintuan para lumabas. Hindi maaring matagal na palang wala si Rosa sa akin. Paano ang kanyang mga gamot? Paano ang kanyang kalusugan? Hindi ko kayang pati siya'y iwanan ako. Sige! Lumabas ka! At mas lalong hindi mo siya makikita. Dom, puntahan mo nga ang ating bisita sa kanyang lugar. Pinapanood ko lang sila sa kanilang ginagawa. Si Dom ay biglang nawala at sa ilang minuto ay napatigil ako nang marinig ang boses ng aking asawa. Rico, mahal! Lumabas ka na sa bahay na to! Huwag mo akong alalahanin at ilang araw na lang din naman ang natitira sa buhay ko! Huwag kang magsalita ng ganyan, mahal! Nasaan ka? Mahal! Mahal! Nako, paano ba yan? Tapos na agad ang matamis niyang pamamaalam, Mang Rico. Nasaan ang asawa ko? Pakawalan niyo siya! At anong akala mo sa amin? Baliw? Para gawin kung anong sabihin mo? Kung ako ang may ginawang kasalanan sa inyo, ako na lang ang saktan niyo. Bakit kailangan niyo pang idamay ang aking asawa? Dahil siyang dahilan kung bakit hindi mo kami tuluyang natulungan. Ano? Tama ng satsat! Bago pa man ako makakilo sa isa namang dahan-dahang pagpapalit aswang ni Tina. Ang kanyang tangkad ay biglang tumaas. Ang kanyang mga kuko ay nagsipaghabaan at ang balat niya ay naging kulay itim at makulubot. Ang tenga niya ay naglakihan at ang kanyang mga mata ay naging malaki. Ang mga tingin niya ay kasing talim ng tingin ng isang leon.
Hindi ako maaaring magpadala sa kanya kaya na may dali-dali ko ring hinugot ang aking kagamitan na binili kanina. Sa kasamaang palad, bago pa man ako makasimula ng dasal ay nasa harapan ko na ang aswang at tinapon papalayo ang mga binili kong pamuksa. Hawak ang aking leeg gamit ang kanyang mahabang kamay. Nagawa niyang mabalibag ako sa dingding. Kung sana ginawa mo ng maayos ang iyong trabaho, hindi kailangan magsakripisyo ang aking anak. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasasabi niya. Gayunpaman, dahil sa aking edad ay malakas ang naging epekto ng pagbalibag niya sa akin sa dingding. Para bagang ako'y nawalan agad ng enerhiya sa katawan. Aray! Alam mo bang dahil sa hindi mo nagawang puksay ng aswang na umaaligid sa amin noon, kailangang maranasan ng anak ko ang unti-unting pagkasira ng aming pamilya. Lahat yun ay dahil sa'yo. Hindi kita maintindihan! Malamang! Hindi mo kami maaalala. Dahil ganun kang tao, magpapabayad ka sa serbisyo kahit na hindi kompleto ang trabaho mo. Dahil sa pagkainis ko sa dami niyang pasubali ay buong puwersa kong hinawakan palayo ang kanyang kamay at marahil sa gulat niya ay lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking leeg kaya na may nakahinga ako. Sa oras na makakawala ako sa kanyang sakali na palhula ko sa sahig, habol-habol ang aking hininga. At ang lakas mong lumaban pa? Ano ba kasing ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan! Punyeta! Hindi maintindihan? Yan pa ang gusto mong sabihin sa akin? Mukhang nagalit pa siya lalo dahil maya-maya ay hindi pa man ako nakakabawi ng lakas ay nasa harapan ko na siya. Naramdaman ko ang sakit sa aking braso na kaya naman pala'y dinidiin niya ang kanyang napakahabang kuko doon. Sa isang iglap lumabas na ang dugo sa aking braso. Tama na! Ikaw! Mas masakit malaman na pagkatapos ng kasalanan mo sa amin, hindi mo pa maalala, hari ka! Nilingon ko ang kanyang mukha at sa aking harapan ay nagbabago ang kanyang anyo. May lumalabas na isa pang mukha sa aking harapan. Maya-maya ay lalabas sa mukha ni Tina, sa mukha ng aswang at ang isang mukha na pamilyar sa aking alaala. Ikaw? Aba! Naaalala mo na! Naaalala mo ng ginawa mong pagpapabaya sa amin! Ikaw yung babaeng sinusundan ng kapre sa kabilang baryo? Ako nga! Naaalala mo na ba ang kapabayaang ginawa mo sa akin? Na maging ang pamilya ko'y nadamay na? Alam mong kailangan ko ding unahin ang pamilya ko. Hindi ba't manilaw kung sinabi sa'yo na balikan mo ako kinabukasan? Pero bakit hindi ka bumalik? Dahil huli na ang lahat! At kung pinagpatuloy ko din ang pagtulong ko sa'yo, magiging huli na din ang lahat para sa pamilya ko. Oo, kilala ko siya at natatandaan ko siya dahil siya ang nag-iisang tao na hanggang ngayon ay hindi mawala sa aking isipan sa tuwing ako'y tumutulong bilang albularyo. Hindi ko alam kung ilang taon na ang nakakalipas pero mayroong isang araw na bumisita siya sa aking kubo at kinuwento ang isang kapre na sumusunod sa kanya. Ayon sa kanya ay agresibo ang kapre at walang awang ginugulo ang kanyang pamilya. Kagaya ng aking tradisyon, hiningaan ko siya ng isang bagay na nahawakan na o gamit ng kapre para mapatunayan kung totoo nga ba siyang isang kapre. Nang dalhin niya sa akin kinabukasan ang gamit mula sa kapre, ay sinimulan na din namin agad ang orasyon. Subalit sa kalagitnaan ng orasyon ay hingal na kumatok sa pintuan ng kubo ang anak kong nooy dalaga pa at sinabing natumba na ang aking asawa sa sahig. Dahil asawa ko siya, humingi ako ng pasensya sa babae pero labis ang pagpigil niya sa akin at pagmamakaawa na tapusin ko daw ang orasyon. Pero kahit na ako'y tumutulong sa iba ay hindi ko makakayanang pabayaan ang aking pamilya. Umabot na sa puntong lumuhod siya sa aking harapan pero kahit na anong gawin niya ay walang makakapigil sa akin na tulungan si Rosa hanggang sa bago ako makalabas ng pinto isang banta ang iniwan niya sa akin. Dahil naaalala mo na ako, malamang ay naaalala mo na din ang sinabi kong sa oras na may masamang mangyari sa akin dahil sa aswang na kapre na yon,
Hindi ako magdadalawang isip na sirain din ang pamilya mo. Alam mo, sinabi ko sa'yo na handa akong tulungan ka. Pero hindi sa pagkakataong yun. Kailangan ako ng asawa ko at alam mong siya ang kailangan kong iligtas. At paanong pamilya ko? Naririnig mo ba ang pinagsasabi mo? Responsibilidad mo din kami mga umaasa sa'yo. Pero sa bawat responsibilidad ay mas kailangan kang unahin. At malamang sa malamang, kung ikaw din ang nasa posisyon ko, ay mas uunahin mong iligtas ang pamilya mong kasama mo sa araw-araw kaysa sa mga taong pagkatapos na tulungan mo ay hindi na magpaparamdam. Binabayaran ka namin. At sapat na ang dahilan na yon para mas piliin ko kayo kaysa sa pamilya ko? Ngunit imbes na sumagot siya ay mas lalo niya pang diniin ng kanyang kuko sa aking braso at unti-unti kong nararamdaman ang pagkawala ng aking lakas. Ngunit hindi ito ang pagkakataon para sumuko ako at hayaan ko siyang pumangibabaw ng lakas sa akin. Gamit ang kanan kong kamay, buong puwersa kong inaabot dahan-dahan ng holy water na binili ko kanina. Konting abante ng kamay at konting kilos ay matagumpay kong nakuha ang holy water. Agad ko yung ipinaligo sa kanyang mukha at sa aking inaasahan ay umalis siya sa pagkakadagan sa akin at namimilipit ng sakit. Kinuha ko ang oras na yon para kunin ang mga binili ko kanina at nang matagumpay ko itong makuha, si Domna ang nakaharang sa aking harapan. Parang gawa niyo na! Pakawalan niyo ang asawa ko! Labis ang panghihina ko at alam kong konting-konti na lang ay tuluyan ang susuko ang katawan ko at sa oras na ito kahit mapakawalan ko man lang si Rosa. Iyo! Parang gawa mo na! Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko mabasa ang kanyang mga mata at hindi ko din malaman kung ano ang gusto niyang gawin. Anak! Iganti mo ako sa kanila! Anak? Tama ba ang naririnig ko? Si Dom ang anak na tinutukoy niya kanina? Ngunit sa aking harapan ay walang buhay pa din si Dom na nakatingin lang sa amin. Kaya naman para mapaalis siya sa aking harapan, isinaboy ko sa kanya ang natitirang laman ng holy water. Subalit sa aking pagkabigla ay wala itong tama at epekto sa kanya. Hindi ako aswang. Nababahag na naman bang buntot mo ha, anak? Pigilan mo na lang ang matandang yan at ako ang tatapos sa kanila. Nang lingunin ko sa aking likod ang aswang ay nabigla na lamang ako nang ipigil ni Dom ang kanyang katawan sa pag-atake sa akin ng kanyang ina. Nakatitig lang ako sa kanilang dalawa at mukhang parehas silang gulat sa kanya-kanya nilang ikinilos. Nang lingunin ko ang asawa ko ay nakakalag na ang kanyang paa at wala na ding takip ang kanyang bibig. Mukhang si Dom ang may gawa nito. Anong nangyari, mahal? Paano ko napunta sa sitwasyong ito? Nung araw na kumuha ka ng pera sa bayan, yun ang araw na ginawa sa akin to ni Tina. Bumalik sa akin ang mga kinikilos ng kasama ko sa bahay na nagpapanggap na si Rosa at doon ay mas naging malinaw sa akin ang lahat. Kung anumang nangyayari ngayon ay planado nilang dalawa. Anong nangyayari kay Dom? Mabait na bata yan. Sadyang mahal niya lang ang kanyang nanay Tina, kaya niya nagagawang gawin lahat ng bagay na ginawa niya. Akala niya'y kasalanan mo ang lahat. Ngunit malamang ay ngayon niya lang dinalaman ang katotohanan na may tunay na dahilan kung bakit hindi mo natulungan ang magulang niya noong araw na lumapit si Tina sa iyo. Ano sa tingin mong ginagawa mo ha, anak? Nay, tama na. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ako titigil? Bakit ngayon ako titigil? Na hindi nila kasalanan ng lahat. Sila ang may kasalanan! Kasalanan nito ng kapre nanay. At doon ay umalingasaw ang napakalakas na tunog ng pagsampal ni Tina sa kanyang anak. Nabigla si Dom sa ginawa ng kanyang nanay at dahil sa lakas ng aswang ay napatumba siya sa sahig. Nay! Pinalaki kita para maging katuwang ko sa araw na to. Pinalaki kita nang alam mo kung anong sakit na dulot sa akin ang nakaraan. Pinalaki kita para... Pinalaki mo ko para maging masamang tao.
Pero hindi. Hindi, Nay. Kung ano man yung sakit na meron ka sa puso mo, maiintindihan ko yon. Pero Nay, tama na. Kasi yung sakit na meron ka sa puso mo, pati kami nadadamay na. At balak mo pang isisi sa akin ang lahat! Nay, makinig ka. Demonyo ang kapring gumaasa sa'yo. Napaka-demonyo ng kapring ginawa kang aswang. At demonyo ang tunay kong tatay na iniwan ka. Pero na hindi sila. Hindi sila. Dahil tulad mo, may pamilya din sila. At mas uunahin mo ang pamilya mo kaysa sa ibang tao. Hindi ba yun ang turo mo sa aming magkakapatid? Sa mga mata ni Dom ay makikita mo ang sakit dahil sa kinikilos ng kanyang ina, at sa mga mata naman ni Tina, makikita mo ang pagmamakaawang pumanig sa kanyang anak. Dahil sa desperada na ang aswang, nilapitan niya si Dom at hinawakan ang mga kamay ng anak. Hindi! Hindi pwedeng maging ikaw ay hindi pumanig sa akin, anak! Dom, anak! Makinig ka! Paniwalaan mo lang ang mga sinasabi ko. At matatapos na din ang araw na to. Matagal natin tong pinagplanuhan, hindi ba? Matagal mo itong pinagplanuhan, Nay. Umaasa ako matatapos na ang sakit sa puso mo kapag pumunta tayo rito. Pero hindi. Hindi ko alam na dito hahanto ang plano mo. Yung pagnanakaw para magulo ang buhay nila. Yung pagpapanggap na asawa niya. At ang nangyari ngayon ay Lahat yun ay dahilan para makapanakit tayo ng kapwa. Tumigil ka! Tumigil ka! Hindi mo alam kung anong sinasabi mo! Hindi mo alam ang resulta na magiging desisyon mo! Sa isang kisap mata, muli ay nasa harapan ko na ang aswang. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Rosa na ang hawak niya. Nakapulupot sa likod ni Rosa ang kanyang mga kamay na hawak ng aswang at nakatutok ang mahabang ngipin ng aswang sa leeg ng aking asawa. Subukan niyang lumapit! Subukan niyang lumapit at papatayin ko ang matandang to! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Gumagante! Hanggang ngayon, hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak mo? Ikaw! Huwag mong sabihing inimpluwensyahan mong anak ko para tumiwalag sa akin! Nay, parang awa mo na, tama na. Hindi! Walang lalabas na buhay sa bahay na to mula sa pamilya ng matandang yan! Subukan mong gawin yan. At maging ako ay hindi mo na makakasama habang buhay! Sa sinabi ni Dom ay napalambot niya ang kanyang nanay. Habang nasa anak niya ang atensyon ni Tina, dahan-dahan akong naglalakad papunta sa kanya. At sa aking kanang kamay ay nakatago ang buntot pagi. Sa kaliwang kamay ay nandoon ang bawang na dinasalan ko na kanina. Isang dasal lang sa Panginoon para mapuksa ang aswang ay matatalo na namin siya. Anak! Huwag mong sabihin yan! Ikaw lang ang meron ako! Ikaw na lang ang dahilan kung bakit buhay pa ako! At yung galit mo sa iyong puso, Nay. Kapag napatay mo sila, mawawala na ang galit na yan? Kung ganon, ay patayin mo na lang din ako para lahat ay mawala na sa'yo. Sa ganoong paraan, ay malalaman mong hindi worth it ang ginagawa mo. Anak! Oma, tulungan mo kami. Hinayaan ko na ang pagdadasal sa aking asawa at walang habas na hinampas sa aswang ang buntot pagi na aking dala. Sa pagtama ng aking hawak sa kanyang balat ay isang pagkawala niya sa pagkakahawak kay Rosa. Sinunod kong isaboy ang bawang na aking hawak at doon ay tuluyan na siyang napatumba sa sahig. Bawat tama ng bawang sa kanyang katawan ay nagiging mitsa ng pagkasunog ng kanyang balat. Dahil mayroon pa akong holy water sa bulsa, inabot ko na yon. Akmang isasaboy sa kanya ng pigilan ni Dom ang aking kamay at hinagis ang holy water palayo sa kanyang nanay. Sinusubukan kong iligtas tayong lahat dito, pero anong ginagawa ninyo? Delikado ang nanay mo, iyo. Anumang oras ay pwede siyang mabiktima ng ibang tao. Kilala ko ang nanay ko. Oo, aswang siya.
Pero nangyari lahat ng to nang labag sa kanyang loob. Oo, pagkakamali niyang isisi sa inyo ang kademonyo ang ginawa sa kanya ng aswang na kapre. Pero hindi ho ba sobra-sobra naman kung kailangan niyo siyang patayin? Tama na, mahal. Hindi na natin kailangan pang humantong sa isang buhay na naman ang mawawala. Naiintindihan ko kayo. At alam ko ding napakalaki ng tulong mo ngayon, iho. Pero papayag lang ako na hindi puksain ang aswang na yan. Kung maipapangako mong lalayo na kayo sa aming probinsya. Yun din naman ang aming balak. Dahil sa oras ng gambalaan nyo na naman kami. Ang katahimikan ng aming pamilya. Hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan siyang puksain. Dahil kahit kailan, walang magandang naidudulot sa pamilya namin ang aswang. Tao din siya. Bago naging aswang. Mali ang mga naging desisyon niya. Pero sana'y maintindihan nyo. Minsan din siyang naging biktima. Sige ho, magpapakalayo-layo kami. Pero itatak nyo ho sa isipan nyo na hindi lahat ng aswang ginustong maging aswang sila. Kagaya ng napag-usapan ay lumayo na sa buhay namin ang mag-inang aswang at Dom. Naging malinaw sa akin ang lahat matapos na makwento ng asawa ko na ang mukhang ginagamit ni Tina ay mula sa anak niyang namatay matapos na atakihin din ng demonyong kapre at si Dom ay ang bunso niyang anak na bata pa lang nang mamulat sa kasamaang ginawa sa pamilya nila. Ang asawa ni Tina ay iniwan siya at naging mahirap para sa kanya ang buhayin ang 3 niyang anak. Hindi totoo ang kwento niyang mga kayamanan nila at hindi rin totoong isa siyang nurse. Kung titingnan ko ang mga nangyari nitong nakaraan, hindi ko mapigilang ituro din ang aking sarili dahil parte ng lahat ng ito ay dahil sa aking naging desisyon. Kailangan natin pumunta ng ospital, mahal. Hindi pwede makasiguro tayo na walang masamang epekto sa iyo ang pagkakakulong mo sa bahay na yon. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, mahal. Inaalagaan ako ni Dom. Alam kong labag sa loob niyang maging masama sa akin. Pero sa bawat araw na nakakausap ko ang bata, ay mas nalilinawan ako sa desisyon niya. Nabulag ang nanay niya ng pasakit hanggang sa maging siya ay napalaki na din sa sakit. Nakakabigla na mapapaisip ka na lang. Tama naman ang naging desisyon ko ng araw na yon. Pero bakit pakiramdam ko ay pagkatapos ng mga nangyari, mumultuhin ako ng kahapong minsan kong napagdesisyonan. Yun ay dahil mabuti kang tao, mahal. At sana huwag mong isisisi sa sarili mo ang nangyari. Dahil alam naman nating dalawa na may dahilan ng Panginoon sa lahat ng to. Napatingin na lang ako sa aking asawa at napangiti. Sa wakas, sigurado akong siya nga ang aking Rosa. Alam mo bang kahapon lang nagising ako na pinagbababasag mo ang rebulto ng santo sa labas ng bahay at kung ano-anong pinagsasasabi mo na wala namang Panginoon. Ano? Sigurado akong mukha mo yun Aba, ako pa nga'y inaasar mo. Hindi ako yon, kaya tumigil ka dyan. Nakakatawang isipin, nakakalungkot balik-balikan. Higit sa lahat, masakit isiping dahil sa isang taong hindi mo natulungan. Pwede pang balikan kanila at saktan. Ngayon ba ay desidido ka ng tumigil sa pag-aalbularyo? Tama na, mahal. Nadidika mo na ang kalahati ng buhay mo sa kanila. Kaya tama lang na. Tama na. Sige. Basta pupunta tayo ng ospital, ha? Tara na. Baka nakakalimutan mo. May tama ang iyong braso. Lagyan mo naman ang paunang lunas Kayang-kaya pa ng katawan ko ito. Aba, mangri ko yata to. Nagbiro ka pa talaga. Siguro nga'y tama na. Siguro nga'y panahon ng sumuko. Matapos ang araw na yon, tumigil na ako sa pag-albular. May mga naririnig akong kung ano-anong mga salita mula sa mga taong pumupunta ng bahay
para humingi ng tulong. Minsan, maging mga nakakasalubong ko sa daan ay sige ang pagkulit sa akin. May mga nagagalit mismo sa bahay namin dahil hindi na ako natanggap ng magpapatulong, pero ganun pa man, masaya ako. Masaya ako na sa mga natirang buhay ng asawa ko ay kasama ko siya hanggang sa siya ay tuluyan ng mawala sa mundong ito. Higit 1 taon lang din matapos ang pagsugod sa kanya sa ospital, dumating na ang araw na hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sakit na matagal niya ding ininda. Labis ang sakit sa aking puso, pero kung nasaan man siya ay sigurado akong masaya siyang pinapanood ako dito sa baba. Hanggang doon na lamang po ang gustong ikwento ni Lolo, pero siyempre pakiramdam ko ay may kulang pa doon. 2 taon matapos na mamatay si Lola, kinuha na siya nila Mami dito sa Manila. 10 taon na namin siyang kasama at nasa 70 years old na din si Lolo. Pero kahit na nahihirapan na siyang kumilos, napakalinaw pa din sa isip niya ang nangyaring kinwento niya. Pwede nga ako na lang ang magkwento dahil ilang beses niya na yatang naulit-ulit sa akin yung kwento na yon dahil ako ang favorite apo niya. Pero siyempre iba pa din paggaling sa naka-experience. Hanggang dito na lang po. Naway na-enjoy ninyo ang kwento ng lolo ko na paborito niyang kwento. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pakikinig.